Akala ng Russia kontrolado na nila ang lahat. Naniniwala si Vladimir Putin na napaglalaruan niya ang mga Western na kaalyado ng Ukraine. At saka, makukuha rin niya ang gusto niya mula sa isang kasunduan sa kapayapaan sa digmaan sa Ukraine. Ang tuluyang pagpapahina sa bansang matindi ang paglaban sa kanya. Nagkamali si Putin. Mas nagkakaisa na ngayon ang mga kaalyado ng Ukraine. 26 na bansa ang matinding tinalo ang Russia na mahirap panoorin. Nasa kamay ni Putin ulit ang bola. Pero baka napagtanto niyang di niya kayang ibalik ito. Noong Setyembre 4 iniulat ng Kiev Independent na nagtipon sa Paris sina Pangulong Volodymyr Zelensky at ilang leader ng Europa para talakayin ang seguridad ng Ukraine. Kasama rin sa pagpupulong si Pangulong Donald Trump ng United States, bagamat sa pamamagitan lamang ng telepono siya nakipag-usap kay Zelensky at hindi siya bumiyahe para personal na makipagkita sa Pangulo ng Ukraine. Naganap ang pagpupulong na ito sa pagitan ng mga leader ng iba pang mga bansa na kilala bilang Coalition of the Willing. Ang mga balitang galing sa pagpupulong ay siguradong yayanig kay Putin. Handang suportahan ng koalisyon ang Ukraine ng isang buong garantiya sa seguridad. Ayon kay Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya na nagsalita ilang oras matapos ang pagpupulong. Ayon sa kanya, 26 na leader sa Paris Summit ang nangakong magpadala ng tropa upang magbigay ng dagdag na suporta sa Ukraine bilang bahagi ng patuloy na seguridad pagkatapos ng digmaan. Nagsalita rin si Zelensky pagkatapos ng pagpupulong upang magbigay ng ilang karagdagang detalye tungkol sa kung aling mga bansa ang magiging bahagi ng bagong kasunduang ito. Kasama sa mga tagapaggarantiya ng seguridad ng Ukraine ang Alemanya, Italia at Polonia. Hindi pa namin idedetalye pero may pagkakaunawaan na kami sa kooperasyon, sabi ni Zelensky. 3 bansa na ang nabanggit. Mayroon pang 23. Hindi nagbigay ng detalye si Zelensky tungkol sa iba pang mga bansa na bahagi ng 26 nation guarantee. Pwede nating isama ang Pransya dahil si Macron ang nag-anunsyo ng koalisyon. Ayon sa British Broadcasting Corporation, sinabi ni United Kingdom Defense Minister John Healey na tutulong ang mga kaalyado ng Ukraine para gawing ligtas ang himpapawid, dagat at lupa. Matapos ang pagpupulong, halos kumpirmado na ang United Kingdom ay sasali sa proseso. Posibleng madamay ang Baltic States at Poland dahil sa lapit nila sa digmaan sa Ukraine at pag-iwas sa ekspansyon ni Putin. Gayunpaman, haka-haka lang ito. Wala pang detalye, kaya hindi pa natin alam ang buong listahan ng 26 na bansa hanggat hindi inilalantad ng Ukraine o kaalyado nito. Kaunti lang ang alam natin sa suporta ng mga kaalyado ng Ukraine. Nagbahagi rin ang The New Voice of Ukraine ng mga pahayag ni Zelensky pagkatapos ng Paris Summit tungkol sa inaasahan niya sa koalisyon. Hindi natin tatalakayin ang buong estruktura ngayon, sabi ni Zelensky. Pangunahing elemento ang malakas na hukbong sandatahan ng Ukraine, lokal na produksyon, pinalawak na paggawa sa Europa, at kakayahang bumili ng United States Air Defense laban sa ballistic missiles. Ayon sa leader ng Ukraine, mahalaga ang proteksyon mula sa kaalyado at maraming elemento sa lugar. Napag-usapan namin ang suporta ng United States, pero di ko alam ang detalye. Ilang beses din nabanggit ang United States. Malalaman natin ang papel ng bansang iyon mamaya. Pinaliwanag din ni Macron ang bagong anyo ng mga garantiya sa seguridad. Walang limitasyon sa laki o kakayahan ng militar ng Ukraine ang aming pamamaraan, ayon kay Macron. Tinutulungan namin ang Ukraine na palakasin ang kanilang hukbong sandatahan laban sa pananakop. Sa ngayon, 26 na bansa ang nangakong magpadala ng tropa o suporta sa koalisyon sa dagat o himpapawid. May ilang intriguing detalye sa sinabi ni Macron. Kinumpirma niya na ang 26 na bansa ay magbibigay ng seguridad sa pamamagitan ng tropa o pinansyal na tulong. Maaaring may 2 paraan ng paglapit. Ang mga bansa na may mga sundalong maaaring ipadala ay nagbibigay ng garantiya sa seguridad sa loob ng Ukraine, habang ang iba naman ay nagbibigay ng pondo na magagamit ng Ukraine upang mapanatili ang kanilang militar at ipagpatuloy ang pagdevelop ng mga sandata, na kung saan lahat ng Europa ay nakikinabang. Pangalawa, binanggit ni Macron na walang limitasyon sa laki o kakayahan ng militar ng Ukraine sa bagong panukalang ito. Dagok ito kay Putin dahil layunin ng Russia sa pananakop ang demilitarisasyon ng Ukraine. Sabi ng Atlantic Council, inihayag na ni Putin ang layuning ito mula pa unang umaga ng pananakop. Particular, gusto ng Russia na bawasan ng Ukraine ang kanilang regular na hukbo sa 50,000 sundalo lamang, na kumakatawan sa 75% na pagbawas, at ipinapakita nito kung paano gustong gawing kalansay na hukbo ng Russia ang sandatahang lakas ng Ukraine na madaling matatalo anumang oras na gustuhin ng Russia. 26 na bansa ang nagsabing hindi iyon mangyayari. At may isa pa ngang nagsasabi na maaring maging kasing laki ng kailangan ng Ukraine ang kanilang sandatahang lakas.
Nagbigay pa ng ilang detalye ang Reuters tungkol sa pagpupulong sa kanilang ulat noong Setyembre 4 na binanggit na ang Paris Summit ay dinaluhan ng 35 leader na pawang bahagi ng Coalition of the Willing. Binanggit din nito na ilan sa mga bansang nagbigay ng kanilang pangako ay gagawin lamang ito kung matutugunan ang ilang mga kondisyon. Sinabi ng Alemanya na magpapasya lang ito sa pagpapadala ng militar sa Ukraine kapag malinaw na ang mga kondisyon ng bagong plano. Lalo na pagdating sa papel na gagampanan ng United States, nag-aalangan ang Italia magpadala ng tropa sa Ukraine kahit sinabi ni Punong Ministro Giorgia Meloni na handa silang magbantay sa tigil putukan at magbigay ng pagsasanay sa mga tropa ng Ukraine sa labas ng bansa. Gayunpaman, may isang malaking kondisyon sa lahat ng ipinapangako ng mga bansang ito. Lahat ito ay mangyayari pagkatapos ng digmaan sa Ukraine, bagamat kahanga-hanga na 26 na bansa ang nangakong magbigay ng mga garantiya sa seguridad para sa Ukraine. Wala sa mga ipinapangako ang maibibigay hanggat hindi pa natatapos ang digmaan. Ibig sabihin, walang mga sundalo sa loob ng Ukraine at wala ring karagdagang suporta maliban sa ibinibigay ng mga bansang ito sa labas ng kasunduan ng garantiya ang mapupunta sa Ukraine. Sa ngayon, iyan lang ang pag-asa ni Putin. Alam na ng leader ng Russia ang plano ng Coalition of the Willing pagkatapos ng digmaan. Kaya naniniwala siyang may isang simpleng paraan para maiwasan ito. Kailangang manalo ng Russia sa digmaan. Ang problema, aabutin ng mga taon, marahil dekada pa, bago ito makamit kung magpapatuloy ang Russia sa parehong bilis ng pag-usad na nakita natin nitong mga nakaraang taon. Ayon kay David Axe, na sumulat ng artikulo sa Forbes noong Mayo at gumawa ng ilang kalkulasyon. Sinabi niya na nakuha lang ng Russia ang 68 square miles ng Ukraine noong Abril 2000 at 25 kapalit ng 4,800 sasakyan at mahigit 36,000 na kaswalti. Dahil 233 square miles ang sukat ng Ukraine at 19% nito ang hawak ng Russia noon, hindi pabor kay Putin ang mga kalkulasyon. Ayon sa datos noong Abril, aabutin pa ng Russia hanggang 2,256 at mawawala ng 100 at 1,000,000 sundalo bago makuha ang buong Ukraine. May problema sa mga numerong ito dahil hindi lahat ng bahagi ng Ukraine ay kayang depensahan tulad ng mga lugar na target ng Russia. May mga teritoryong mas madaling makuha. Ayon sa Axis, kaya ng Ukraine panatilihin ang depensa nito, tulad ngayon sa loob ng 230 taon o higit pa. Iyan daw ang kailangan ng Russia para manalo sa Ukraine. Pero, nananatili ang punto ni Axe. Kung naniniwala si Putin na ang tanging sagot sa Coalition of the Willing at sa pangako nitong seguridad ay ang manalo sa digmaan, maaaring abutin ng maraming taon at milyon-milyong sundalong patay o sugatan bago makamit ang tagumpay na iyon. Kaya kailangang mag-isip si Putin ng ibang paraan. At may naisip na siya na ipapaliwanag namin mamaya sa video. Nabanggit namin na may papel ang United States sa mga bagong planong gagawin pagkatapos ng Paris Summit. Ayon sa Kiev Independent, sinabi ni Macron na hindi pa natutukoy kung ano ang eksaktong papel na gagampanan ng United States sa binubuong framework. Malalaman ito sa mga darating na linggo. At anuman ang papel na iyon, mahalaga ito sa pagprotekta sa Ukraine laban sa mga agresyon ng Russia kung may tigil putukan o kasunduang pangkapayapaan. Mapapansin na dumalo si Steve Witkoff, espesyal na sugo ni Pangulong Trump sa Paris Summit. Nandoon lang siya ng 45 minuto malamang para magtalumpati bago umalis sa isa pang lakad. Ang pagdalo ni Witkoff at tawag ni Trump kay Zelensky ay nagpapakita ng posibleng pakikilahok ng United States. Ngunit paano nga ba? May ilang option, kabilang ang pagpuwersa ng kasunduan para payagan ang ibang kaalyado ng Ukraine ipatupad ang bagong balangkas ng seguridad. Dati nang nagbanta si Trump na magpataw ng matitinding sekundaryang taripa sa Russia kung hindi papayag si Putin sa isang kasunduan sa kapayapaan, ayon sa Kiev Independent. Sa ngayon, tanging ang 25% taripa sa India lang ang naipatupad dahil sa pagbili nito ng langis mula Russia. Kaya naging 50% ang taripa ng India. Gayunpaman, ang banta ng mas marami pang ganitong uri ng taripa ay maaaring magbigay ng kinakailangang presyon para pilitin si Putin na pumasok sa isang kasunduan na magpapahintulot sa Coalition of the Willing na gawin ang ipinangako nito. Kung ipagpapalagay na maayos na ang balangkas ng seguridad, maaaring gumanap ang United States sa ilang mga sumusuportang papel. Sinabi ni Trump na hindi siya magpapadala ng tropang Amerikano sa Ukraine, kaya wala na ang opsyong iyon. Nangako ang United States Pangulo na panatilihin ang tropa sa Poland. Ibig sabihin, ang mga sundalong iyon, kasama ng iba pang nakaistasyon sa iba't ibang bahagi ng Europa, ay maaaring makapagbigay ng ilang uri ng suporta, pagsasanay marahil, o patuloy na intelihensya at mga katulad na tungkulin. Ang bagong balangkas ay susuportahan ng United States ayon kay Zelensky. Itinuro na ng Pangulo ng Ukraine na magbibigay ang United States ng depensa sa himpapawid at mga misil.
Bagamat kailangang bilhin ng Ukraine ang mga sandatang ito, tinutulungan sila ng mga kasosyo sa Europa sa pagbili. Ayon sa Sky News, binanggit ni Witkoff na pumayag si Putin sa seguridad na may katulad sa Artikulo 5 ng NATO nang bisitahin niya si Trump sa Alaska noong Agosto. Ayon sa Artikulo 5, kapag inatake ang kasaping bansa ng NATO sa sarili nitong teritoryo, makakatanggap ito ng direktang suportang militar mula sa ibang kasapi. Ibig mo bang sabihin, sinasabi ng United States na magpapadala sila ng sundalo sa Ukraine kung labagin ni Putin ang mga kondisyon ng hinaharap na seguridad? Posible, pero malabo. Mas malaki ang tsansang tutulong lang ang Amerika sa armas para sa Ukraine. Maaaring gamitin ang intelihensya para bantayan ang mga aktibidad ng Russia sa loob at paligid ng himpapawid ng Ukraine. Pangungunahan ng tropang Europeo ang seguridad, ayon sa mungkahi ni Trump noong Agosto 20. United States ang magbibigay ng militar na kredibilidad laban kay Putin. Gustong malaman ng mga leader ng Europa ang papel ng Amerika, ayon sa Guardian noong Setyembre 5. Makikita ito sa pag-ayaw ng Alemanya magtakda ng pangako habang di pa klaro ang posisyon ng United States. Malumanay ding ipinahiwatig ni Macron na dapat maging mas tapat ang United States tungkol sa papel na nais nitong gampanan. Tinupad ng mga leader ng Europa ang pangako nila sa United States ayon sa Guardian. Ang mga ambag na inihanda, idinokumento at kinumpirma sa antas ng mga ministro ng depensa sa ilalim ng pinakamahigpit na lihim. Pahintulutan ninyo kaming sabihin na tapos na ang trabahong ito at ngayon ay aaprubahan na sa politika, sabi ni Macron. Iniulat na binigyan ni Trump si Putin ng deadline na Setyembre 1 para magsimula ng pag-uusap kay Zelensky, ngunit lumipas na ito. Bagamat hindi pa pinaparusahan ng United States ang Russia sa hindi pagsunod sa deadline, maaaring ginagamit ito ng mga leader ng Europa para ipakitang hindi tinutupad ni Putin ang mga pangako niya kay Trump. Balikan natin ang punto. 26 na bansa ang nangakong sasali sa security framework para sa Ukraine matapos ang digmaan, na ibig sabihin na talo na si Putin. Malaki ang tsansa na kabilang sa framework ang pagpapadala ng sundalo at handang gampanan ng Pransya at United Kingdom ang tungkuling ito, posibleng kasama sa bagong pangako ang suporta mula himpapawid. Patuloy naman ang airstrike ng Russia sa Ukraine hanggang 2025. Dalawang pag-atake bago ang Paris Summit ang nagpakita ng pangangailangan sa suporta mula sa himpapawid. Noong Agosto 31, iniulat ng Al Jazeera na tinamaan ng Russia ang Ukraine ng drone strike na nagdulot ng pagkawala ng kuryente sa 60,000 sibilyan. Isang araw bago ang summit, iniulat ng ABC News na naglunsad ang Russia ng pag-atake gamit ang 500 at 2 drone at 24 misil. Nagawang pabagsakin o pigilan ng Ukraine ang 400 at 30 sa mga drone at 21 sa mga misil. Ipinapakita ng mga pag-ataking ito kung gaano kaseryoso ang Russia sa paggamit ng airstrikes laban sa Ukraine. Hindi mangyayari iyon kung mas malakas ang suporta sa himpapawid para sa Ukraine ayon sa bagong balangkas ng seguridad. Ayon sa Kiev Independent, sinabi ni Macron na magpapataw ang Europa at Estados Unidos ng mas mabigat na parusa sa Russia kung patuloy na tatanggi si Putin sa prosesong pangkapayapaan. Lahat ito ay tungkol sa pagpapaigting ng presyon at malinaw na mensaheng dapat gawing realidad ang mga senyales ngayon. Laging nasa batas kami at ipinagtatanggol ang kapayapaan. Sabi ni Macron, walang gantimpala ang pananakop dahil magdudulot lang ito ng mas maraming digmaan. Gayunpaman, may isang aspeto ng Paris Summit na hindi masyadong nababalita. Ang pagsali ng Ukraine sa European Union o European Union, binanggit ng Kiev Independent na ito ay naging paksa ng talakayan. Kahit nawala sa mga impormasyong ibinigay tungkol sa summit ang tumatalakay sa katotohanan ng iyon. Tanging si Zelensky lang ang nagbanggit na mahalaga ang pagsali para sa hinaharap na garantiya sa seguridad. Ibig bang sabihin nito ay malapit na nating makita ang Ukraine na maging miyembro ng European Union bilang bahagi ng balangkas ng seguridad? Tiyak na itinutulak ng Ukraine ang pagiging miyembro dahil nag-a-apply sila sa European Union noong Pebrero 2022. Opisyal ng kandidato ang bansa mula pa noong Hunyo ng taong iyon. Sabi ng politiko, iminungkahi ni Pangulong Ursula von der Leyen ng European Commission na pwedeng maging miyembro ng European Union ang Ukraine sa Pebrero 2025. Pinahahalagahan ko ang political will dito, sabi ni von der Leyen. Ito ay proseso ng Ukraine na batay sa merito. Kung magpapatuloy sila sa ganoong bilis at kalidad, maaaring mas maaga pa ito kaysa 2030. Mukhang matagal pa, pero ang 2030 ay pasok pa rin sa normal na tagal para maging miyembro ng European Union ang isang bansang kandidato. Sabi ng Pew Research Center,
Siyam na taon ang karaniwang tagal mula kandidato hanggang opisyal na pagpasok sa kasalukuyang 21 miyembro ng European Union. Ibig sabihin, mauuna pa nga ng kaunti ang Ukraine sa schedule kung magiging miyembro ito sa 2030. Maaaring mapabilis ang pagiging miyembro ngayon na may bagong balangkas ng seguridad. May saysay na maging miyembro ng European Union ang Ukraine pagkatapos ng digmaan. At sa pagiging miyembro nito, mas magiging madali para sa 26 na bansa sa koalisyon ng mga handang tumulong na gampanan ang kanilang mga bahagi. Ano ang tingin ni Putin sa posibleng European Union membership ng Ukraine? Nakakagulat. Mukhang bukas siya rito. Noong Setyembre 3, iniulat ng ABC News Australia na sinabi ni Putin kay punong ministro Robert Fico ng Slovakia, "Hindi kami tumutol sa pagiging miyembro ng Ukraine sa European Union noong summit sa China." Sabi niya, ang problema ni Putin ay gusto ng Ukraine sumali sa NATO. At dito tayo bumabalik sa isang bagay na nabanggit natin kanina sa video, ang isa pang ideya ni Putin kung ano ang dapat na hitsura ng isang garantiya sa seguridad sa Ukraine. Tinanggihan ng Russia na isali ang NATO member countries sa anumang seguridad ng Ukraine sa hinaharap. Lalo na kung magpadala ng tropa ang alinman sa mga bansang iyon sa Ukraine. Mahalaga iyon sa konteksto ng tila hindi tiyak na pananaw ni Putin tungkol sa nalalapit na pagiging miyembro ng Ukraine sa European Union higit pa sa inaakala mo. Hindi alintana ni Putin ang European Union dahil karamihan ng miyembro ay kasama rin sa NATO. Maliban sa Cyprus, Malta, Ireland at Austria na hindi kabilang sa Cooperative Defense Collective at hindi rin malalakas militarily. Maaaring umaasa si Putin sa katotohanan iyon upang pahinain ang garantiya ng seguridad ng Ukraine. Para kay Putin, ang pagiging miyembro ng Ukraine sa European Union ay hindi mahalaga pagdating sa usaping seguridad. Nakatuon siya sa pagpigil sa NATO at sa mga malalakas na militar ng European Union na mapasok ang Ukraine. Hindi makakapagpadala ng mga sundalo ang Pransya sa Ukraine kung magtatagumpay si Putin sa pagpigil sa NATO na mapasok ang Ukraine. Ganoon din ang Alemanya. Ang United Kingdom kahit labas na sa European Union ay hindi pa rin makakapagpadala ng sundalo sa Ukraine dahil miyembro ito ng NATO. Plan B ni Putin, kung hindi niya kayang manalo sa digmaan sa Ukraine at mukhang hindi ito mangyayari habang siya'y nabubuhay. Pagkatapos ay makikipagnegosasyon siya para sa isang garantiya ng seguridad na maglalayo sa NATO at kung makukuha niya ang gusto niya. Karamihan sa 26 na bansa ng koalisyon ng mga nagnanais na sumuporta sa Ukraine ay mapag-iiwanan at mapapabayaan. Sinisikap ng NATO na maagapan si Putin para hindi niya magamit ang probisyon ng NATO na posibleng makasira sa balangkas ng 26 na bansa at Ukraine. Noong Setyembre 4, iniulat ng TRT World na nagbigay ng matitinding pahayag si Kalihim General ng NATO Mark Rutte kay leader ng Russia sa International Institute for Strategic Studies Prague Defense Summit. Bakit mahalaga ang opinyon ng Russia sa tropa sa Ukraine? Soberanong bansa ang Ukraine, hindi sila dapat magdesisyon, sabi ni Rutte. May punto siya. Anumang impluensya na sinusubukang gamitin ni Putin sa mga magiging kasiguraduhan sa seguridad ng Ukraine ay walang saysay dahil hindi Russia ang Ukraine. Sabi ni Rutte, Ukraine ay isang soberanong bansa at sila ang magpapasya kung gusto nilang magpatulong ng puwersang pansiguridad para suportahan ang kasunduan sa kapayapaan. Walang ibang pwedeng magdesisyon tungkol dito. At sa tingin ko, kailangan na talaga nating itigil ang pagbibigay ng sobrang kapangyarihan kay Putin. Marahil ang nakikita natin dito ay ang huling pagsubok ni Putin. Alam niya na lubos siyang natalo sa laro. Napakabagal ng pag-usad ng Russia sa Ukraine kaya aabutin pa ng mga taon, marahil dekada pa, bago nila maisip na mananalo sila sa digmaang sinimulan ni Putin. Kung hindi na pwedeng manalo, reserbang plano ni Putin ang ilayo ang NATO sa Ukraine. Pero hindi rin ito uubra. Hindi dapat at wala talagang karapatan ang Russia na makialam sa mga desisyon ng Ukraine bilang isang malayang bansa, gaya ng binigyang diin ni Rutte. Dahil dito, napunta si Putin sa mahirap na posisyon kung saan kailangan niyang pumili sa pagitan ng isang digmaan na hindi mapapanalunan ng Russia habang siya'y nabubuhay o isang kasunduan para sa kapayapaan. Ngayon, siguradong isasama na ang seguridad na may kasamang NATO members. Hindi maganda para kay Putin ang alinman doon, pero wala na siyang ibang pagpipilian. Naniniwala ang Ukraine na kaya pang dagdagan ng Europa ang pagtulak kay Putin para sa kasunduang pangkapayapaan na magbibigay seguridad sa Ukraine. Dapat saktan ng Europa ang Russia sa pinakamasakit na paraan sa pamamagitan ng fossil fuel embargo. Alamin pa ang iba sa aming video. At huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show kung gusto mo ng mas marami pang balita tungkol sa pinakabagong mga kaganapan sa proseso ng kapayapaan sa digmaan sa Ukraine. At salamat, gaya ng dati, sa panonood.